Dante, kung umatras ang SOLGEN para ipagtanggol ang panig ng gobyerno dyan sa petisyon ng mga Duterte, sino ngayon ang kakatawan sa mga respondents dyan sa kaso? Magandang gabi, Monica. Sa nakuha nating impormasyon, ang Department of Justice o DOJ na ang siyang magsisilbing legal counsel o mga abogado ng mga respondent. At inaasahan din natin na ngayong araw ay mayroon silang isusumite sa Korte Suprema. Ang hindi pa lamang malinaw sa atin, Monica, kung ano yung kanilang isasubmit sa Supreme Court, kung ito na ba yung komentaryo doon sa hinihiling na komentaryo ng Supreme Court sa habeas petitions ng magkakapatid na Duterte. Unang naglabas ng impormasyon si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa pag-atras o pagtanggi ng Office of the Solicitor General o OSG na irepresenta ang respondents sa Consolidated Habeas Corpus petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema noong nakaraang linggo. Hiniling ng magkapatid na Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte sa korte na ibalik ang kanilang ama sa bansa at ito ay palayain. Sa halip na sumagot sa kautusan ng korte hinggil sa petisyon, naghain kanina ng manifestation at motion ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent. Sa halip na mag-comment, nag-file sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila pwedeng i-represent ang mga respondents, Lucas Bersamin, si PNP Chief Marvel, Secretary Remulla at si General Torre. Sabi ng OSG, March 17, 2019 ay naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Dagdag pa nito, hindi admissible ang panahon. Kaya walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Binigyang din pa ng Office of the Solicitor General dahil sa matatag nitong posisyon na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang investigative, prosecutorial at judicial system ng bansa. Hindi magiging epektibo ang OSG na kumakatawan o ipagtanggol ang mga respondent kaya tumanggi itong maging parte sa kaso. Kaugnay nito, naniniwala naman si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na makatutulong ang pagtanggi ng OSG na maging abogado ng respondents sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. Tamaan niya ang ginawa ng OSG na huwag ipagtanggol ang gobyerno sa illegal na ginawa nito. Definitely, because it effectively admits. Sinasabi na nga nila, posisyon naman namin, walang jurisdiction ng gobyerno ay ang ICC sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kung ikaw naman ang abogado, publicly, officially, yun ang posisyon mo, paano ka papasok sa Supreme Court at ipagtatanggol mo yung mga dinimanda na gumawang illegal at batay sa kanilang pananaw na may jurisdiction? Di ba taliwas yun, saliwa, saka baka pamakasuhan pa sila. Monica, sa isang pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting, kinumpirma nito na natanggap na nila ang motion at manifestation ng OSG kaninang alauna ng hapon. Kasama nga sa motion ng OSG ay huwag na magiging bahagi ng respondent si Solicitor General Minardo Guevara. At exactly nga, Monica, ngayong araw ang ika-6 na taon mula nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute o sa International Criminal Court. Good news tayo. Sa post ng GMA News 1 hour ago, will be filing a petition for a writ of habeas corpus. Veronica Kitty Duterte will seek the intervention of the Supreme Court to bring back his father, former President Rodrigo Duterte, to the Philippines following his arrest
by the International Criminal Court, lawyer Salvador Panelo said. Panelo said he and his son, Salvador Paulo Jr., will assist Veronica when she files a petition for writ of habeas corpus at 9:30 a.m. on Wednesday, March 12, 2025, to bring back former President Rodrigo Duterte after he was flown out of the country late Tuesday. Okay? So, anong oras na ba ngayon? Okay. 8:45 na. Baka ngayon nasa Supreme Court na si Senator ni Panelo, sinamahan si Kitty Duterte. Ito yung exact statement ni Attorney Panelo. Basahin ko ha. Statement. I and my son, Attorney Salvador Paulo Jr., will be filing a petition for a writ of habeas corpus tomorrow. So, statement niya ito kapon. Tomorrow, March 12 morning at 8:30 a.m. against the Philippine government for detaining a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte, kidnapping him, and surrendering him to a foreign institution. The petition will ask the Supreme Court to compel the government to bring him back and for it to account for its constitutional transgressions on the rights of PRRD and its unpatriotic and abject surrender of the country's sovereignty to ICC that has no jurisdiction over the former. The petitioner will be Veronica A. Duterte, the former president's daughter. Ayun. So, sa ngayon, yan, nandun na sila. Magbasa tayo sa mga comments. Tingnan natin people who reacted, ano? 74,000 people who reacted, 32,000 like, and 25,000 heart. So, this is 57,000. So, marami ang pabor